mag-ingat sa mga nabiling ukay-ukay. Magandang gabi sa lahat. Ang kwentong ito ay pinadala ni Josephine. Hindi po tunay na pangalan pero gusto ko lang talagang ibahagi itong nangyari sa akin. Baka sakaling may makarilit o may makapagpaliwanag kung bakit ko ito naranasan. Mahilig po talaga ako bumili sa ukay. Alam nyo yung excitement kapag makakita ka ng branded na damit sa sobrang mura. Ganun po ako. Isang araw may nadaanan akong maliit na ukayan. Tapos may nakita akong kulay itim na dress. Ang ganda niya. Simple lang pero classy. Morang-mora pa. Kaya syempre binili ko na. Pag-uwi ko, nilabahan ko agad. Tapos kinabukasan, sinuot ko kasi may handaan sa kakilala ko doon. May napansin ang mga kaibigan ko, ang sabi nila, "Oy Mars, ba't parang ang bigat ng aura mo today?" Parang may kakaiba. Nakapangiti na lang ako pero deep inside ramdam ko rin na may kakaiba. Parang biglang ang lungkot-lungkot ko tapos ang bigat ng dibdib ko, as in parang may nakadagan sa akin. Kinagabihan pag uwi ko doon na nagsimula. Pagpasok ko sa kwarto biglang nanindig balahibo ko kasi may malamig na hangin na dumapi sa batok ko. Naisip ko baka guni-guni lang pero pag humiga ko amoy na amoy ko talaga. Parang bulok na lupa na may halong kalawang o dugo. Bagong laba yung damit kaya hindi ko may paliwanag. Pagkagising ko kinabukasan may mga pasa ako sa braso. Parang piniga o hinawakan ng mahigpit. Sobrang kinalibutan ako kasi mag-isa lang naman ako sa bahay. Doon na ako nagsimulang kabahan kasi tuwing napapatingin ako sa sulok ng kwarto, parang may aninong dumadaan. Isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising kasi parang may kumakaskas sa dingding. Tapos, nararamdaman ko unti-unting hinihila yung kumot ko pababa. Napakapit ako ng mahigpit at sabay pikit. Dasal ng dasal. Bigla kong narinig na may humihikbi. Boses ng babae na umiiyak. Nang lakasan kong loob kong dumilat, ayon siya. Nakaupo sa paanan ng kama. Basta ang buhok niya, nakayuko at suot niya yung itim na dress na binili ko sa ukay. Hindi siya gumagalaw pero ramdam na ramdam ko yung bigat ng presensya niya. Para akong mababaliw sa takot. Hindi ko na alam ang gagawin, pinikit ko na lang ulit mata ko at nagdasal. Nang magmulat ako, wala na siya. Kinabukasan, tinapon ko agad yung damit kahit sobrang nagagandahan talaga ako doon. Sabi ng iba, posible raw na may espiritu na sa damit, lalo na kung galing ito sa taong namatay. Nang hindi na tahimik ang kalagayan. Simula noon, hindi na ako bumili ng damit sa ukay kasi hanggang ngayon, kahit wala na yung damit, pero yung alaala na natiri pa rin sa akin. Sa katunayan nga, tuwing napadaan ako sa mga ukay store, di na talaga ako napasok. At sa totoo lang, habang kinikwento ko to ngayon, kinaklibutan pa rin ako. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Thank you for watching and God bless to us.